Ayun. Ayan ay. Ay, magandang gabi sa inyo lahat. Dahil naman kung meron na. Ayan. Meron din. Okay. Hindi mo meron. Ay, magandang gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Okay. Ay, bago ang lahat, syempre, isang munang pagbati. So, magandang gabi sa lahat ng mga nandito at manonood, At yun nga, katatapos lamang. So kanina lamang ay nag-proklama ang nasa probinsya na dito sa Calamba, sa Laguna. At naproklama na din yung mga nanalo. Officially, sila po yung mga nagwagi sa nakaraang halalan natin ngayong 2025 ng Mayo 12. At binabati ho natin ang lahat ng mga nagwagi at manunungkulan ngayong 3 taon para sa kanilang iba't ibang posisyon. At syempre binabati ho natin ang unang-una dito tayo muna sa Calamba City. Binabati natin syempre ang ating Congresswoman ng Lone District of Calamba City. Siyempre walang iba kundi si Congresswoman Charis Ann Hernandez Alcantara. Binabati po namin kayo and congratulations. Nawa ho ay tuloy-tuloy ulit. Tuloy-tuloy pa rin ang mga programa, proyekto. Tama ba? Pera ng bayan, babalik sa bayan. Pondo ng distrito, ibabalik sa distrito. Ayan binabati natin si Congresswoman Charis Ann Hernandez Alcantara para sa Lone District Congressman of Calamba City. At syempre, ang atin talaga naman walang kupas at hindi mapapalitan ang ating mayor-elect for second term, ang ating pong Mayor, Honorable Mayor Roselier Ros Rizal. Congratulations at syempre tuloy-tuloy na reforma, tuloy-tuloy na mga programang napakadaming kapakinabangan ng mga taga-Calambenyo. Tama ang eleksyon ay isang araw, ang kampanya ay 45 days. Kaya yung mga nagsasalita ng hindi na pa rin dyan o kontra pa din, tanggapin nyo na at dahil mas mainam na binitulutuldukan ninyo yung mga kaganapan na yan dahil ngayon ay manunungkulan na sila ulit. Kaya yung mga sinasabi nating nag-ano pa ng mga huwag na tama na yan at tayo ay magsama-sama muli bilang isang Calambenyo. At syempre binabati rin natin ang ating butihing pangalawang ama ng lungsod ng Calamba at syempre ang napakasipag at napakabait na ating Vice Mayor Toti Lazaro. At ito pa, alam mo, simula naman ito ay alam na natin, na dahil
talaga ho ang gumagawa ay talagang wala at pinagpapala. Congratulations sa inyong pangalawang termino bilang Vice Mayor Toti Lazaro. Ayan, tapok naman ho ito mga kanina, alas 2 ng madaling araw. Ako ho, antok na, kaya ko ho ay talagang umalis na ho. Talagang hirap maghapon. Siyempre sa paikot-ikot ho natin. Pag ho natin, pag monitor ho natin doon sa atin ho, at tabuti naman ho ay nagbunga. Nagbunga ho yung ating dahil nakakuha ho tayo ng mga impormasyon, yung mga problema. Yan ho yung maganda. At binabati rin ho natin siyempre ang atin hong kasalukuyang primera konsehal, first councilor. Si Konsehal Radji Lahara. Ayun, congratulations sa Councilor Attorney Radji Lahara para sa iyon hong panibagong termino bilang primera konsehal ng lungsod ng Calamba. Walang kopyahan dito pero parang sa ulo ko naman. At ang sumunod ho natin, kung hindi ako nagkakamali, ang atin hong public, ano bang tawag kay Konsehal Katindig? Serbisyo publiko. Ayan, good afternoon and congratulations para sa iyong third term, Konsehal Joselito Eddie Katindig. Bagamat yun nga ho, sabi nga ho, yun naman ho ay kahit na 1, 2, 3 hanggang 12, isa pa rin ho naman yan. Konsehal pa rin. Talaga lamang hong makikita lamang ho talaga yung mga talagang di ba? At ang number 3, ang atin hong kumare, si Konsehal Lian Aldabe. Ay, wala tayong kopya nung boot nato kasi sa background sound music natin hindi tayo makapagbukas. Yun din ang kailangan yung siguro sunod-sunod na lamang naman yan di ba? At alam niyo ba ho na talagang ang tagang napakatagal ng mga pangalan ay nananatili pa rin at talagang nare-recognize ng mga kababayan natin dito sa Calamba City. Alam niyo ba hong 3 lahara ho ang manunungkulan sa atin dito sa Calamba City? Di ba ho? Sabihin maganda ho ang mga performance, maganda ho yung kanilang panunungkulan, kaya ito ho ay hindi ho iniiwanan ng tao. Congratulations ho sa inyo kay Konsehal Nino Lahara, kay Konsehal Radji Lahara, at siyempre ho kay board member Princess Lahara. Sila ho yung 3 lahara ho na manunungkulan dito sa atin sa Calamba City. At siyempre para naman ho sa iba pa, sino pa ba? Ang ating mga konsehal. Nandiyan ho siyempre ang ating hong councilor Doreen Cabrera. Congratulations sa inyo, Konsehala Doreen Cabrera, ang nurse ng bayan, para sa inyong ikatlong termino. Muli ho, alam mo natin ito, magpapatuloy ho ang kanilang mga gawain para sa mamamayan ng Calamba City. At ganun din siyempre, si Konsehala Nino Lahara. Sino pa ba ang ating mga konsehal na nanalo? Nandiyan din ho si Konsehal Arbin Mangkiyat. Ayan, si Konsehal Arbin Mangkiyat, si Konsehal Porsing Uruga. Siyempre nandiyan si Konsehal
Katrina Silva, kay Councilor Gerard Teruel. Di ba? Baka meron pa, sino pa? Siyempre si Konsehal Moises Morales. At ganun din ho ang atin hong Papa P, dating number 10. Si Konsehal City Councilor Pio Di Mapilis. Congratulations Konsehal Pio Di Mapilis. At ganun din siyempre si Konsehal Carlo Lazaro. Ayan, congratulations sa inyo. At alam mo natin na ang inyong lineup ay maganda. Magtutulong-tulong para sa mas lalong mga reforma na gagawin ho ng Calamba City. Nyala ho talagang ang atin hong Gobernador Ruth Mariano Hernandez ay hindi ho pinalad, ngunit siyempre ho yan naman ho kasama at congratulations naman kay Governor, ngayon ay Congressman Ramil Hernandez. At siyempre at ang atin hong Vice Governor-elect, Attorney J.M. Karait. Ay, congratulations sa iyo dyan, Vice Governor J.M. Karait. Talaga naman napakasipag naman ho ni Re. Talagang deserve ho naman na maupo bilang Vice Governor ng lalawigan ng Laguna. Ayan, at shoutout na rin sa atin ng kaibigan na si kaibigang Gerard Bernes Jr. Ayan, Ayan, at napakasipag din ho talagang sumuporta sa atin hong Vice Governor-elect J.M. Karait. At siyempre, ang atin hong dalawang board member na si board member Princess Lahara at si board member Diane Esperidion. Ayan ang ating dalawang Lone District Board member na uupo para representante ho ng Calamba City sa provincial government. Marami kung maobserbahan ho ninyo. At pagkatapos siyempre yung atin hong Senadora Amy Marcos. Ayan, congratulations po dyan, At ano ba sino ba? Yun si former governor at ay uupo bilang mayor ng Pagsanghan, Laguna. Di ba? Si Mayor Ejercito. Si Mayor Ejercito ay nanalo bilang mayor ng Pagsanghan, Laguna. Marami pang mga nanalong hindi lang natin makuha talaga, wala tayong kopyahan. Diba? Pero syempre alam mo natin na itong line-up dito sa atin sa Calamba City ngayon, ang ating bagong mga elect na city councilor sa pangungulo naman ng ating sanggunian Vice Mayor Toti Lazaro ay ayon nga sa kanyang sa aming panayam kahapon na sila ho yung magsasama-sama para ho mas marami hong mga ideas ang papasok lalo ngayong termino nila, di ba? Alam mo, dati pa lang talagang nakatanyo yung reforma at mga malalaking mga pagbabago sa Calamba City ng 3 years na nakaraan. So ngayon mas lalo na dahil mas gamay na gamay nila pare-pareho kung sila ho ay magkakasama. Diba? Siyempre, congratulations na rin sa bagong governor natin, Governor Sol. Ayan na, congratulations kay Governor Sol Aragones. Siya ho ang governor ngayon, ang governor-elect dito ho sa lalawigan ng Laguna.
pati din sa Kabuyao, no? Sa Kabuyao ay ganun pa rin yung line-up. No, iba talaga pagka magkakasama, no? Diba? Mas madali at magiging malawak ang mga proyekto na gagawin sa isang lugar na kanyang nasasakupan. Aba, hindi rin yung pagdadaos ng eleksyon kahapon. Meron pa kami, dapat kailangan namin makita ang mga resulta. Resulta ang sinasabi ko. At binabati natin si John na napakasipag na atin kasama. Ang nanalo pala diyang mayor ay si dating board member Andrew Nocon. Siya ang mayor ng Los Baños, Laguna. Dati yung siyang board member dito sa atin, sa 2nd District. Sa Maynila, si Isko Moreno, talagang mataas ang kanyang score, kanyang mga boto dun sa sumunod na si former Mayor Lacuna at si SB. Talagang patunay na si Yorme ay talagang nakita ho yung trabaho, yung kanyang ginawa bilang naging mayor, no, noong mga nakakaraang taon, nakakaraang termino na siya ho ay naupo bilang mayor dyan sa Maynila. Nakita talaga ng tao dyan na ang ganda ho ng performance, ang ganda ho ng ginawa sa Maynila, di ba? At ganun din diyan sa Pasig, muling na-elect sa kanyang ikatatlong termino, no, si Mayor Bico Soto, no, sa isa siya ngayon isa sa pinaka inain diyan sa mga lineup ng mayors diyan sa NCR, dahil sa kanya namang mga advokasya, sa kanya mga proyekto, at siyempre yung kanyang good governance, no. Ang ay iwas tawag dito, yung iwa sa pangungurakot. Diba maganda kasi yun so dahil sa ganda ng kanyang mga programa at ay 300 plus 1,000 na boto, talang yung kanya putal lang yung kalaban, diba? Miski ho ang ating former Vice President of the Philippines na si former Vice President Leni Robredo ay nanalo bilang mayor sa Naga City. Kasabagay ang Naga City naman talaga ay Robredo, di ba? Napasyalan ho natin yan nung unang upo ho natin, unang taon pa natin dyan sa dahil dyan ho tayo naglakbay-aral. Kasi sila ho yung pinaka-aktibong People's Council. Dahil ang author ho niyan ay dating si DILG Secretary Jesse Robredo. At maganda ho yan dahil nadala ho namin yan. Talagang pinalakas doon ng sectoral group, no, na kung saan iyon ho naman, halos lahat ng konsel doon namuno o naging kasapi ng People's Council o Naga People's Council. Diba? Sektoral kasi kabuuan na ho yan no? Kagaya sa atin dito sa Calamba City People's Council ay meron ho tayong 14 na sektor. At sa sektor na yun, lahat na ho yun. Diba? Sama-sama na ho nasa People's Council. Kalabasa, ang atin hong City Mayor ay former DILG Director. Kaya ho, sa kanya hong unang termino ay pinalakas niya ho ang Calamba City People's Council. May mga programa, may mga livelihood program. At ang maganda ho, no, nagsasama-sama ho lahat ng mga non-government organizations, civic, CSO,
at ang mga POs, sama-sama ho, kagaya ho ng Pasig. Ganyan din, kaya ng Pasig, medyo marami ho talaga mga accredited at non-government organization doon. Ganun din sa Quezon City. Pero siyempre, ngayon, mas lalo pa hong dahil kasama ho tayo sa isa sa board at isa sa executive committee, ay mas lalo nating paanohin, no? Ayun sa pag-usap namin nila, lalong palalakasin ang Calamba City People's Council. So, shout out kay Pres Ding Batyao, ang ating hong Pangulo ng Calamba City People's Council. At ganoon na rin sa ating hong Vice President Danny Dagdagan, kay Ate Dina Abaw, yun ho mga kasama ho namin sa Executive Committee, kay Madam Donna na ngayon ay Hunyo na, at siyempre ho kay Noel Bundalian bilang auditor ng Calamba City People's Council. Okay bro, Sen, ang mga board members ho natin dyan sa Calamba City People's Council, na talaga ho ng mga kaya ho mas napakabilis ng aksyon dahil very active din ho sila mag-participate. At ang mga pag-idea ho ay yun maganda kasi, di ba? Sa isang organisasyon, sa isang federation, or either alliance group, sabihin iba't iba yan, no? Iba't iba na, at siyempre puro Pangulo nandyan. Yung mga ideas ay meron din kanya-kanya yan. Hindi kasi porke ikaw ang overall president, pamunuan, sa inyong organization ninyo, solo na lang at ikaw na lang magaling. Hindi. Yan ay nagkataon lamang, nasama-sama kayo dyan, pero lahat ay puro Pangulo. Siyempre, yung mga ideas na pinapasok dyan, pag-aralan din. Dahil Pangulo din yan, may kakayahan din, di ba? Ayun, shoutout sa inyo lahat sa mga kasapi ho natin. Maski doon sa ating Federation of Calamba City Riders and Allied Groups. Ayun, kamusta na ko? June 22 ay nakaschedule ho tayo ng ating ikapitong bloodletting program. Hanap ko lamang ho ng venue doon sa hindi mainit, pero June na ho yan. Kaya ho kayo ngayon, ina-announce ho natin, ito ho ay ikapitong bloodletting program na ho ng Federation of Calamba City Riders and Allied Groups, sa pangunguna ho ng Kabalikat Larknet Incorporated. Ay inimbitan ho namin kayo, yung mga taga-Calamba na malapit, yung mga non-government organizations, yung mga kasama ho natin sa Calamba City People's Council. Yung kasama ho natin sa People's Council. Ayun, nawala. Ayan, At yun atin hong kasama sa Alagang Tote Lazaro Organization. Pwede ho namin kayo inimbitahan para suportahan ho ang ikapitong bloodletting program ng Federation of Calamba City Riders and Allied Groups sa panguna ho ng Kabalikat Larknet Incorporated. Yan ho ay sa June 22. At posible ho yan, gaganapin ho yan dyan sa may Red Cross building sa may Jose Rizal Memorial Hospital. At malapit na rin ho ang Brigada Eskwela. At balik eskwela pagkatapos ng brigada, balik eskwela naman. Kaya encourage natin yung mga non-government organizations, yung mga homeowners association at ang mga taga-PTA na magtulong-tulong ulit. Hintayin natin yung announcement. Wala tayong mabasa. At magandang gabi dyan sa atin hong kaibigan. Isa rin ho sa Pangulo ng isang organisasyon, ang Deltacom,
sa pangunahon ni Pangulong Divino Larena. Good evening, bro. Bro 48. Kanina ay nandiyan kami kanina sa kami nagkape-kape dyan. At konting kwentuhan para sa assessment at saka sa mga ginawa sa mga nangyari sa mga nakaraang araw, lalo't lalo na noong araw ng botohan. Ano ba yung obserbasyon nyo doon sa botohan? Unang-una, mabilis. Kasi 10 o'clock pa lamang, marami nang alam, marami nang nakapasok eh. Diba? Mag-alas 11:30, mag-alas 11, napuputukan na. Alam na ang kanilang panalo kung sila ho ay nanalo. At wala hong napabalitang kaguluhan dito sa amin, no, sa Calamba City. Wala hong napabalitang kaguluhan, maliban din sa mga fake news ba yan o ano ba, na kapag nilagay mo yung pangalan mo, pangalan ng isang kandidato, lumalabas yung kalabang kandidato. Turn into a tablet. Pero baka naman totoo, hindi lang natin inabutan dun sa anong yan, Watch shows on a big screen with clear picture. Pero dapat pagka gano'n, dapat report A1. Ibig sabihin, confirm, may mga testigo at aktual na nakita. Iwas sa problema tayo. Kasi alam niyo, pagka ganun agad yung nangyari, ipopost niyo agad yan. Alam niyo naman social media ngayon, napakabilis ng yan. Edi na agad. Dapat pagka magre-report, siguraduhin hong tama at sabihin natin may pruweba. Mas maganda caught in the act. Diba ho? Para ho hindi makabigay panic dun sa mga tao. Muli congratulations sa lahat ng mga newly elected officials, partikular ang ating City Mayor Ross Rizal, ang ating Vice Mayor Toti Lazaro, at 10 ng ating mga konsihal, di ba? Sila konsihal Rajel Lahara, sila Eddie Katindig, Salito Katindig. Yung mga veterans ho yan, talaga hong yan ho ay tumatrabaho bilang konsihal. At talagang kumbaga sa ay alam na ang kanilang gagawin, di ba? At kanina nga ay nagkaroon din ng proklamasyon dyan sa Laguna Province. Saan ba yon? Sa Comelec, Laguna. At kanina ho ay proklama na yung halos karamihan dito sa lalawigan ng Laguna. Yes, talagang maganda rin ang performance at maganda rin talaga ang ginawa ang mga arcillas dyan sa Santa Rosa City. Diba? At dito naman sa Binyan, Laguna, ito naman hong tatlong sila na lamang ho talaga ang napakahusay na dito sa Binyan. Ngayon ay after the Mayor Di Maguila, isa naman ho ang congressman. Ibig sabihin, maganda talaga yung performance, maganda yung ginagawa at panunungkulan. Kaya kahit magpapalit-palit sila doon, sila pa rin ho, dahil pag naiba pa ho, maiiba na naman ang gagawin. Maiiba na naman ang gagawin. Siyempre, ang katuwiran ng isa, hindi ko pwedeng sundan. Bakit? Hindi ko naman kulay yun Hindi ko rin naman yan proyekto. Kaya siguro ganun, kapag ka nagbabago, bumabagal kasi nasisimula muli. Hindi ba kagaya ng iba na kapag ka nandyan na,
ite-turn over lamang doon sa nanalong kapalit, di ba? Ituloy lamang, ayos na. Anyway, ang oras natin ay 9:70 na ho ng gabi. Halos 9:17 na. Para doon sa mga papasok ngayon, papasok sa kanilang mga trabaho, ay kayo ho, kapang gabi kayo, ay mag-utay-utay na ho kayo. Kasi mahirap ho, lalo siyempre pagka kayo nakamotorsiklo, kayo ho ay maghahabol pagka kayo nahuli. So ang focus nyo ho doon, alam nyo pagka nahuli, dyan pa ho dumadaan yung maraming aberya. Kaya ho, mas maaga, mas maganda ho ay kayo ho ay pumapasok maaga para makarating ho kayo sa inyong mga trabaho sa tamang oras nang wala hong aberya. Shoutout tayo sa mga kasama ho natin dyan sa Automated Technology Corporation dyan sa ATEC LISP1. 9:18 na ng gabi. Alam ba ho ba ang mga naobserbahan ninyo doon sa nakaraan, bukod sa mabilis? Kasi ipapasok mo, kita mo na agad, kailangan lang talaga pagka susunod na taon, maging mapagmatsyag. Hindi yung pagkapasok, hulog lang at labas. Dapat i-check nyo rin at babasahin nyo rin, di ba? Kasi kagaya nga hula pabalita dito, binoto namin sa ganito, ang lumabas sa ganyan, iba nga naman yun. Anyway, shout out kay Joel Dimapilis. Nakagabi ay nagkita ho kami dyan sa City Hall para sumalubong sa mga nanalong mga konsehal. Ay, sino bang mga may birthday? Happy birthday sa mga may birthday sa inyo, ha? Happy birthday sa inyo. Lahat na may mga birthday ngayon ay binabati ho namin kayo ng happy birthday mula dito sa Kamustahan at Balitaan. Tuloy-tuloy na proyekto, tuloy-tuloy na gawain para sa atin ng mga kababayan at sa lahat ho ng mga makikinabang ng project na yan, di ba? At syempre, binabati rin natin si Senador Bongo dahil sila ho ang nag-top. Siya ho yung nag-top sa senatorial candidate ngayon sa partial and unofficial counting ng atin hong senatorial line-up. Pero ang lakas din ng Bilyar. Kasi sa Las Piñas ay sila ho ang mga nanalo dyan, no? Ang Aguilar at Bilyar naman yung magkamag-anak ko yun. Sa Bulacan, di ba? Sino ba ang mga gajalya naman dyan sa Bulacan? At dyan ho naman sa Batangas Province, ang nagwagi bilang gobernador ay si actress Vilma Santos. Ang vice governor dyan, dating governor yan. Yung term na to, ngayon term na to, siya ho ay vice governor naman. Diba? At tayo ho ay makikibalita pa para sa iba pang mga gamihina. Ayan, para pa sa iba pang mga balita. Tayo ho ay makikibalita pa. Anyway,
Muli ho tayo muna yung pansamantalang magpapaalaman dahil tayo ho ay may lalakarin. Thank you very much sa pakipagkamustahan at balitaan. At muli ho tayo magkarinigan sa Biyernes para sa panibagong edisyon ng kamustahan at balitaan. Muli ho, congratulations sa lahat ng mga nalo, lahat ng mga uupo ngayong June. Nabaho ang inyong samahan at pagsama-sama nyo sa magandang hangarin lalo na. Congratulations muli sa atin hong Vice Mayor Toti Lazaro. Di ba? Ay muli ho, maraming salamat. Good evening. At mabuhay po tayong lahat. Bye-bye.